Hello mga abe, welcome to my channel. Ang content po natin today, ang isa sa mga dahilan kung bakit po ako umuwi sa Pilipinas. Isang pangakong aking tinupad sa isang ina, lola, kapatid, kaibigan. Walang iba kung hindi ang ikasandaang kaarawan ni Nanay Pining. Ako po si Marie, anak po ako ni Boy Abi. Ako naman si Connie, anak ni Margarito Viola at Elizabeth Viola. Ako po si Ana Jeronimo Velez. Ang lolo ko po ay si Margarito Viola. Ako naman po ay si Corazon Viola del Mundo. Ang father ko ay si Margarito S. Viola. Ang mother ko si Elizabeth Benagua. Ako naman si Catherine Viola Dungca. Ang mother ko si Jet Viola. Si Nana Pining ay kapatid ng aking lolo na si Papang, si Margarito Viola. Si Nana Pining ay kapatid ni Papang Margarito Viola. Siya ay yung pinakabunsong kapatid niya. Tsahin balik. Si Nanay Pining po ay kapatid ng aming lolo na si Margarito S. Viola. Si Chapining ay kapatid ng father ko. Ako naman yung mother ko na si Jet Viola. Papa niya si Margarito Viola, na kapatid ni Nanay Pining. Kaya lola ko si Nanay Pining. 100 taon ng pagmamahal, sakripisyo at walang sawang pag-aaruga. Tunay ngang isa siyang biyaya hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Ang alaala ko po kay Nana Pining, lagi niya pong tinatanong kung kamusta na yung nanay ko, si Nati. At saka lagi ko siyang naalala na very busy sa kusina. Tanda ko yung mga itsura ng kusina niya, yung medyo mahaba dyan. Basta alam na namin ko yung kusina, kaya nga gusto kong balikan ngayon. At lagi niyang ilaalala, kumain ka na ba? O, parang ganyan, intindihin niyo si Marie, ganyan. Parang feel special ka parate. At saka mag-feel mo yung pagmamahal niya sa'yo kahit bihira kami magkita. At saka parang miss niya rin yung mga kami. Parang yun ang nararamdaman ko at yun din ang nararamdaman ko sa kanya. Ako naman, namimiss ko kay Nana Pining yung pag-aasikaso din sa amin. Lalo na siya yung nagbantay sa mga kapatid ko nung mga maliliit pa sila. Yun ang remembrance ko kay Ate Pining pero hindi ko pa alam yun. Kinikwento lang sa akin ng mga kapatid ko na napakabait ni Nana Pining. At saka pag nagluluto siya, pumupunta kami ng Bulacan, lagi siya nag-aasikaso rin sa amin. Pagkatapos, magluluto siya ng buro, yung mga tilapia, yun ang the best, diba? At Nana Pining, I love you. Si Lola Pining naman, favorite ng nanay ko yon, si Nanay Linda. Kaya madalas yung bata pa kami, sinusundo niya sa Bulacan si Nanay Pining at nagbabakasyon sa amin sa Novaliches. Kasi mahal na mahal ang nanay ko yon. Parati niya dinadalaw nung araw, pag nagpunta kami sa San Miguel, Bulacan. Tapos si Nanay Pining din, parati kami nasikaso pag napupunta kami dito sa Bulacan. Basta maasikaso siya at saka mapagmahal siya sa mga apo. Alala ko po kay Chapining ay ganito. Pagka umuwi ako ng Bulacan, lagi ako nagbabakasyon sa San Miguel. Pagkatapos tatakbo ko sa bahay niya. Sabi ko, luto mo ako ng buro. Hindi pa ako, wala pa akong asawa noon. Love na love niya ako. Tapos sabi niya sa akin, o sige, mamaya-maya, tatawagin na ako. O Lina, kakain ka na. Ganon. Kaya namimiss ko yung ginagawa niya. Ako naman, kapag umuwi kami ng Bulacan, San Miguel, Bulacan, nung mga bata pa kami, tapos pag nakikita niya ako, o ikaw na ba, sabi ko, sino ka? Sabi ko, ako na po si Kay. Ay, ikaw na ba si Kay? Sabi niya ganun po. Yun ang naalala ko sa kanya. Ako si Guillermo Maramba na pangalawang anak ni Florencia Maramba na kapatid ni Pining Viola. Ang masasabi ko lang kay Auntie Pining ay siya ay isang yung tao na napakatyaga at siya inasikaso niya hanggang sa kanyang apo sa tuhod. Nakita ko na siya ay isang dakilang ina na masasabi ko dahil yung kanyang ginawa
sa kanyang mga apo, ngayon ay inaani niya ngayon dahil siya ngayon ay inaalagaan ng maayos ng kanyang mga anak. Kaya umabot siya ng 100 siguro ngayon at in counting pa dahil sa kanyang dedikasyon sa kanyang pamilya. Ako ay proud na maging tiyahin ko siya. Kahit na ang nanay ko ay namatay ng maaga, namatay ang aming mga magulang ng 50 years old, pero siya 100 na siguro. Yung itatagal ng buhay ng nanay ko ay naipahiram sa kanya. At salamat. Happy birthday, Auntie Pining. Okay, kayo naman po, Tita Risa. Ako si Risa Cruz na ngayon, na may asawa na. Lumaki ako na ako ang bunsong anak ni Mami Pining. At masaya ako dahil hanggang ngayon nakikita ko pa siya. Kahit wala ni nanay namin, siya pangalawang ina ko. At nagpapasalamat ako sa Diyos at narating niya ang mahabang buhay na nakikita pa niya tayong lahat, mga apo niya at mga anak pa. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay na ipinahiram sa kanya. Sana ay maligaya sa ngayong araw na ito kahit di man niya tayo nakakausap, nakikita at naririnig pa rin niya tayo. Yun lang. Happy birthday, Mami. Okay, thank you po. Si Nanay Pining po ay pang-apat sa 7 magkakapatid. At sa kabila ng maraming pinagdaanan sa buhay, kabilang na dyan ang ikalawang digmahang pandaigdig at martial law. Ay naging matatag siyang haligi ng kanyang pamilya. Isa siyang ina sa 6 na anak, isang mapagmahal na lola at isang huwarang kaibigan at kapatid. Pangalawang anak ni Tatay Boy, siya yung panganay ni Nanay Pining. Ang best memory ko kay Nanay, sobrang dami. Nabigyan ako ng pagkakataon na makinig sa kanya nung malakas pa siya. Nasuklayan ko siya, nagupitan ko siya ng kuko. Marami kaming kwento about sa mga anak niya, sa mga apo niya. Alam niyo ba na lahat kayo, pinagdadasal niya kayo? Kaya nagdadasal si Nanay Pining more than an hour. Kasi ang sabi niya sa akin, pinagdarasal niya lahat tayo. Mula sa anak hanggang sa mga apo. So yun yung magandang memory ko kay Nanay. Sobrang dami. Sobrang blessed ako kasi isa ako sa naging mapalad na apo niya. Na mapagsilbihan ko siya, na mapasaya ko siya. Kulang pa nga yun eh. Kulang pa yung mga pangarap niya na hindi ko nagawa. Pero alam ko, masayang-masaya siya ngayon. And ang prayer ko talaga kay Lord na one day, sa isa sa mga birthday niya, maramdaman niya ulit yung memory niya. Kasi pag nakita niya tayong lahat na ganito, sobrang saya-saya ni Nanay. Yun yung prayer ko kay Lord, na bumalik ulit yung talas ng isip ni Nanay. Kasi sobrang talas talaga ng memory ni Nanay. Ang dami niyang kwento sa buhay. So yun yung prayer ko kay Lord, na maalala tayo ni Nanay, nang maliwanag ulit yung isip niya. Nanay, happy birthday. I love you so much, Nay. Ako si Jober Manuson, panganay na anak ni Josephine Manuson, yung anak na panganay ni nanay na babae. Ako yung pinakapanganay. Inbiyak nga pala dun sa mother ko dahil wala na din siya. Nauna na sila ni Tatay Boy. Ayoko umiyak pero sabi ko nga, hindi hatred to si nanay, actually, yung mga kapatid ko, hindi kami naalagaan ni nanay. Ni minsan. Pero hindi sama ng loob sa amin yun. Kasi naiintindihan namin yun. Kasi may magulang kami na kaya naman kaming alagaan. Unlike nung ibang mga anak ni nanay na maaga ring nawala sa kanya, tulungan ni nanay. Ang sa akin lang naman, siguro kaya si nanay tumagal ng ganyan na edad niya kasi ang gusto niya hindi nag-aaway-away, hindi nagkakatampuhan sa simpleng bagay lang. Hindi dapat kayo nagtatampuhan kasi isang pamilya lang kayo. Although magkakahiwalay tayo, may kanya-kanyang buhay, merong magaan at merong mga
mga maganda yung buhay na narating. Kaya sana naman, tulungan lang. Kung hindi natin matulungan, siguro may mga problema tayo na hindi natin natutulungan yung mga kamag-anak natin. Lumingon na lang tayo. Yun lang naman ang gusto ni nanay, yung magkaisa. At saka magkaunawaan. Kung may hatred tayo sa isa't isa, sa pamilya natin, para kay nanay, sana tapusin na, ayusin na lang natin yun. Yun na lang baon niya. Kaya siguro tumagal siya ng ganyan. Dahil gusto niya magkaayos-ayos ang pamilya. Although maliit lang naman na problema, kaya naman pag-usapan. Pagkaintindihan na lang. Doon sa mga iba nating kamag-anak, sa malalayo, hindi natin nakikita. Maraming salamat nga po pala kasi nakarating kayo rito. Although yung iba hindi na magkakakilala kahit na magkakasalubong kayo. Hindi tayo nagkakakilalan. Pero and yet, yung mga matatanda sa atin na katulad namin, mga kakilala namin, like si Nana Linda, kamukha ni Inang Sanang yan kasi nung ako'y bata pa, doon ako sa kanila nagbabakasyon. Ako pinakamakulit na apo ni Nanay Pining. Nagkakaproblema siya sa akin dahil kakulitan ko. Hinahabol niya ako ni Nanay Pining ng palo pero sumusut ako sa saya ni Inang Sanang. Kasi ako po ang alaga ni Inang Sanang dito na talagang pinalaki niya. Kahit saan siya pupunta, kilatiin siya, kasama niya ako. Yun lang po ang gusto ko sana mangyari po. Hindi po tayo sa pera magkakasama rito. Kung hindi magkakaisang dugo, kahit na magkakaiba apelido natin, andun pa rin po nananalay pagsalita. Pero naintindihan po niya at nadidinig po niya siguro yung mga sinasabi natin para sa kanya. Tribute po sa kanya. Yun lang po, sana po magkaunawan tayo, magkasundo. Pamilya, isang pamilya po tayo. Kung may mga problema, pag-usapan po na maayos. Hindi natin ginadaan kagad sa init ng ulo. Yun lang po, maraming salamat po sa inyo. Happy birthday na nanay. Happy birthday, Nay. Pangatlo. Okay, so ano po yung ano nyo? Yung best memories nyo sa nanay? Ang best memory ko kay nanay yung pag-aalaga sa amin. Madilim na, makikita na. Yung pag-aalaga? In pag-asikaso? Pag-asikaso. Ano na lang po yung masasabi nyo kay nanay ngayon, birthday niya, 100 years. Ang makakaroon ko lang, napakaswerte namin magkakapatid. Dahil hanggang ngayon kapiling pa rin namin siya. Happy birthday po kayo nanay. Panglima ako, Kuya Jay. Sa magkakapatid, no? Sa magkakapatid, panglima ako. Ano po ang best memory nyo kay nanay? Best memory ko kay nanay, ngayong ako na yung nag-aalaga sa kanya, sobrang happy ako. Kasi napakabait talaga ni nanay, super. Kaya happy birthday nanay, we love you so much. Maiko, ay po bunso. Ako po si Menchi, ang bunso po ni Nanay Pining. Ang best memories ko po sa kanya. Hindi ko alam na pagka pala bumabagyo, naalala pa rin niya ako. Kasi medyo sensitive ako. Hindi ko alam na yung pagmamahal niya sa akin. Mahirap ipaliwanag, pero mahal na mahal ko si nanay. Na-realize ko na pagka sabi niya sa akin na pag bumabagyo, naalala kita sa Muntat ba. Yun lang. Maraming salamat at binigyan pa siya ng mahabang buhay. Ayun, thank you. Happy birthday, Nay. Sa bidyong ito, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang kanyang legasiya. Isang siglong puno ng kwento, tawanan, hirap at tagumpay. Kaya't sama-sama nating epektiwang ang kanyang kadakilaan at pasalamatan ng Diyos sa patuloy niyang paggabay kay Nanay Pining. Muli, salamat po sa inyong pagsama sa amin and
happy birthday, Nanay Pining.